Good morning guys, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ganda ng sikat ng araw. Last week mga kalapatids, nung i-release namin buong araw nag-uulan. Buong araw ng Sunday. So na-smash yung mga ibon natin. Yung 15 na ibon natin ay bawas na ng 3. So 12 na lang yung pang-entry natin. Ngayon mga kalapatids, mag-aabang tayo. Santo Domingo, Ilocos Sur, mga almost 117 kilometers mga kalapatids, air distance. So tara, abang-abang na tayo. Time release 6:50 Santo Domingo, Ilocos Sur. What ibon yun? At yon, nai-release na yung mga ibon natin mga kalapatids. So 113 kilometers pala, almost 113 kilometers air distance. So ito yung forecast natin, nai-release na yung mga ibon natin. So abang-abang na tayo mga kalapatids. Time check 7:43. Ayan, abang-abang na tayo mga kalapatids. Ayun na mga kalapatids, 1-2 na yung speedan natin, 1-2 pababa na. So abang-abang na tayo. Madami pa rin nagtatanong mga kalapatids sa conditioning program natin. Meron na tayong video mga kalapatids sa pre-con. Sa training kasi mga kalapatids, pre-con pa lang yung ginagamit ko sa mga ibon ko. Kasi ako naniniwala ako mga kalapatids na may peak din yung mga ibon. Pataas yan, pag ganun, pataas. Tapos eventually bababa din yan. So para sa akin mga kalapatids, hindi ko sinasabing yun yung totoo, yun yung sigurado. Based sa experience ko lang, baka mabash tayo. Kaya yun, depende na lang sa inyo kung saan nyo ipapapick yung mga ibon nyo. Ang based sa experience ko mga kalapatids, hanggang 3 to 4 laps to 4 laps, swerte na yung maka 4 laps ka na pick yung ibon. Kunyari mga kalapatids, nag-speed ka ng 1-1 sa first lap kasi pinapick mo na yung ibon sinalpakan mo na ng todo. Sa experience ko mga kalapatids, hindi mo yan maaabot hanggang last lap kasi eventually magda-down na din yan. Magda-down na yung kondisyon ng ibon kasi sinimulan mo na ng malakas Baliktad kasi sa akin mga kalapatids, habang lumalayo yung karera, lumalakas din yung salpak ko. Kaya kapag training pa lang, ginawan ko na ng video mga kalapatids, pre-conditioning program. Pakitignan na lang po. So yan, maraming salamat. And sa Sunday naman, ang ginagawa ko lang pagdating ng ibon, sa tubig naman electrolytes. Tapos patak agad ng power wings. 2 patak para mapawi yung nawala nilang lakas. Bumalik yung lakas tapos mawala yung stress nila. Yan lang. Tapos sa hapon ay ideal pills, tulong sa digestion mga kalapatids para hindi siya mahirapan na magtunaw. Yan lang, basta Sunday sa tubig electrolytes. Tapos kapag nakapagpahinga na yung ibon, patakan ng power wings, tapos pakain sa hapon. Tapos pagkatapos ng pakain sa gabi na, para hindi masyadong mailang yung mga ibon kasi mailap pa sila kasi galing karera. Gabi na lang, ilawan nyo na lang mga kalapatids, tapos bigyan nyo ng isang ideal pills. Yun lang yung ginagawa ko mga kalapatids kapag Sunday. So sana makatulong. Huwag nyo nang gawing komplikado yung pag-iibon mga kalapatids. Huwag kayong salpak ng kung ano-ano sa Sunday kasi stress yung katawan ng ibon. Stress din siya kasi galing sa liparan, kaya mahihirapan siya sa panunaw. Hirap siya sa panunaw, kaya konti lang bigay nyo ng gamot. So ito ay based sa experience ko lang mga kalapatids, hindi ko sinasabing sa bagay. Depende na lang sa inyo kung gagayahin nyo mga kalapatids. So ito ay, yung mga sinasabi ko ay based sa experience ko lang.
So anong year ako nag-start mag-ibon? Mga 2011, 2010 mga kalapatids, kasi meron akong ibon. Ay hindi pala. Ang una kong ibon, banded ng 2007. Philippines na 2007. Yan yung una ko rin ibon. Ang ibon pa lang noon, uso pa yung semi-racing eh. Doon ka sa ilong nagbe-base. Kasi yung mga maliliit ang ilong, yun yung native. Tapos yung medyo malalaki yung ilong, semi-racing. Tapos yung talagang malaki, yun yung pang-racing. So nakakatuwa lang mga kalapatids. Ngayon wala nang semi-racing, wala nang native. Kahit maliit yung ibon, maliit ang katawan, maliit ang ilong, kayang-kayang umuwi ng MacArthur mga kalapatids. Mahigit 600 kilometers air distance, tumatawid pa sa dagat. So lahat ng ibon ngayon magagaling na. Nagkalat na yung mga magagandang linyada. Ayan, abang-abang na tayo mga kalapatids. Sana ay makapagpa-uwi tayo. Ismas tayo nung last Sunday. Lakas ng ulan, release point tapos hanggang dito. Hirapan yung mga ibon natin, patak-patak yung pauwian natin. Ang maganda-gandang speed mga kalapatids ay yung white flight ko na hen. Maganda-ganda yung speed niya sa apat na natin, na pooling. Hindi ko alam kung dalawang first or isang first. Sige, isang first na lang, tapos yung tatlong lap na sunod-sunod, nag-second siya mga kalapatids kahit smash. Second tayo sa pooling. So nakakabawi-bawi din kahit pa paano. Hindi pa rin nawawala yung swerte natin sa pag-iibon. Tignan natin kung sino yung mauunang mag-drop ngayon. Tingin ko si White Flight. Ang lahi nun mga kalapatids ay yung old line natin, yung tatay ng blue bar natin na producer. Tapos yung yung Anson Ong nag-produce ta ng naglabas siya ng White Flight. Checkered na white flight mga kalapatids. Tignan natin mamaya kung siya yung mauuna. Yan, abang-abang na tayo. So meron tayong ibon mga kalapatids. Nauna na yung isa. Wrong pick tayo sa fun race. Sus, wala tayong naka-entry dito kahit isa. First drop natin 834. Sayang, wala tayong naka-entry dito. Medyo late na siya white flight. Ayun yung maibon mga kalapatids. First drop natin 834. Ayan, 836 na. Pumasok na yung dalawa. Sayang, wrong pick. 5 na pala. 5 na pala. Flight. Tapos yung black check wala din na hen. Ayan, first time kasi nilang may sakay sa truck mga kalapatids, kaya medyo shock sila. Andito na yung isa, andito na yung white flight. Ayan, first time may isang sa truck, kaya medyo na shock yung mga ibon. Ayaw pumasok. Ito na si white flight. Medyo mailap to kasi first time sa truck. Ayan, paikot-ikot pa. So ito na si white flight mga kalapatids. Pasok na, pasok na. Hindi kasi ito nasanay ma-stick eh. Ito yung problema kapag hindi masyadong natututukan yung mga ibon. Sige, pasok na, pasok. Sige, pasok. Sige. Pasok na, pasok. Sige na, pasok. Sige na.
Pumasok. Ayan, clock natin sa white flight. Seven 30 3 ito. So ang speed niya mga kalapatids ay 1031 si white flight. Misa na tayo. Sayang itong first grabber natin. Pasok din agad. Itong hen na to. So meron pa tayo. Patating. Sige, pasok na. Wala pa rin yung isa na naka-entry. Sayang, wrong pick tayo mga kalapatids. Ay, nako. Mga ibon. Umaya ulit. Antayin pa natin yung isa. Oops, +1 mga kalapatids. Wala pa rin yung entry natin na isa. Ilan na lang kulang? Mga 2 o 3 na lang yung kulang natin. Maganda naman ang weather. So sa tingin ko uwi naman sila lahat. Ang problema lang ay yung naka-entry natin sa fun race. Sa first lap ng fun race natin mga kalapatids entry tayo ng 2 ibon. So wala pa yung isa. Bagal ng ibon na yan. Nag second dropper ko kasi siya mga kalapatids nung Sunday. Smash yung laban. Second dropper. Tumagos kahit umuulan. So malakas yung loob ko na isali siya kasi tumagos nga sa umuulan ngayong good weather pa. So, wala pa mga kalapatids, abang-abang pa tayo ng konti. Ito pala yung natin, mga nag-clock. Konti lang mga kalapatids, madami kasing sinayang yung mga ibon natin. Pero kung naka-entry sana yung yung first drop natin, baka nasa top 5 tayo mga kalapatids. So ayan yung mga clockers. Congrats mga kalapatids.